Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Let's open our Bible in Genesis chapter 50 verse 20. Ang sabi po doon, "You intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so I could save the lives of many people." Ang ating pong pag-aaralan ngayong araw na to is all about resilience, trusting God's purpose through life's detours. Lahat po tayo ay nakakaranas ng setback sa buhay. Mga pagkakataong hindi naaayon sa ating mga plano, may mga delays, disappointments, at iba't ibang challenges. At kung minsan, kapag dumaraan tayo sa mga ganitong sitwasyon, naiisip natin kung matutupad pa ba talaga kung ano yung plano ng Panginoon para sa atin. Ngunit ang buhay ni Joseph ay nagpapaalala na sa ating mga detours, delays at difficulties ay hindi hadlang sa layunin ng ating Diyos. Sa katunayan, madalas po itong ginagamit ng ating Panginoon upang ihanda niya tayo para sa kanyang dakilang plano at ang layunin na ihanda niya para sa ating pong mga buhay. Dito po natin makikita ang kahalagahan ng resilience or resiliency. Resilience is the ability to keep trusting God, keep moving forward, and keep obeying Him despite the challenges and setbacks. Ang resilience ay hindi po nangangahulugang hindi tayo nasasaktan, nade-discourage, or napapagod. Hindi rin ito ibig sabihin na wala na po tayong nagiging katanungan sa ating Panginoon. Sa halip, ang resilience ay ang pagpili na huwag sumuko dahil naniniwala tayo na kahit hindi natin nakikita ang kabuuang plano ng ating Panginoon, patuloy pa rin kumikilos ang Diyos para sa ating ikabubuti. Ang isang resilient na tao ay hindi yung walang pinagdaraan ng pagsubok, kundi yung patuloy na bumabangon, nagtitiwala at sumusunod sa Diyos kahit mahirap ang kanyang sitwasyon. Ito mismo ang makikita natin sa buhay ni Joseph. Sa bawat setback, pinili po niyang magtiwala sa Diyos. Sa bawat delay, nanatili siyang tapat. At sa bawat detour, hindi niya binitiwan ang kanyang pananampalataya. Kaya habang pinag-aaralan po natin ang buhay ni Joseph, magandang itanong natin sa ating mga sarili, kapag dumaraan po ba tayo sa mga detours at setbacks ng buhay, paano po ba tayo nananatili o nagiging resilient at nananatiling nagtitiwala sa plano ng ating Panginoon? Bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Ama naming nasa langit, muli kaming nagpapasalamat sa araw na ito na buong biyaya po ninyong ipinagkaloob sa amin. Salamat po sa buhay na patuloy ninyong ipinagkakatiwala sa bawat isa. Dalangin namin na ang aming pamumuhay ay laging maging kalugod-lugod at magbigay luwalhati sa inyong dakilang pangalan. Marami pong salamat sa pribilehiyo at pagkakataon na makapaglingkod sa inyo sa araw na ito. Ama, kami po ay lumalapit sa inyo ng may pagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang at sa mga pagkakasalang nasabi, naisip, nagawa. Salamat po sa inyong walang hanggang awa, sa paglilinis at sa kapatawarang patuloy ninyong ibinibigay sa amin. Dalangin po namin na punuin po ninyo kami ng inyong presensya. Punuin niyo po ang aming mga puso ng inyong pag-ibig at naway lubusan naming maranasan ang pangunguna ng banal na Espiritu upang kami po ay makalakad ayon sa inyong kalooban, katwiran at kabanalan. Pangunahan po ninyo, Ama, ang aming pag-aaral sa araw na ito. Ihanda po ninyo kami mula sa aming mga isipan, sa aming pong mga puso, upang buong lakas po naming tanggapin ang katotohanan at mga pagpapalang nagmumula sa inyong mga salita. Maraming salamat po, Ama, sa katiyakan ng katagumpayan ng aming pong gawain. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, karangalan at kaluwalhatian. In Jesus' mighty name, our God, our Savior.
Amen. Amen. Paano nga po ba tayo nagiging resilient at nananatiling nagtitiwala sa ating Panginoon? Number 1, lagi po nating alalahanin ang katapatan ng ating Diyos. Kapag dumaraan tayo sa mga pagsubok, normal lang po na madaling matakot, mag-alala, o mawalan ng pag-asa. Ngunit isa sa mga paraan upang manatiling resilient ay ang pag-alala sa mga pagkakataong naranasan natin ang katapatan ng Diyos. Kapag binabalikan natin kung paano niya tayo tinulungan noong tayo ay nahihirapan, kung paano siya nag-provide noong tayo ay nangangailangan, at kung paano niya tayo ginabayan sa mga panahong tila wala ng malinaw na direksyon, napapalitan ng pagtitiwala ang ating mga pangamba. Ang pag-alala sa mga ginawa ng Diyos noon ay nagpapaalala rin po sa atin na hindi siya nagbabago. Ang Diyos na nag-ingat sa atin kahapon ay siya ring Diyos na kasama natin ngayon. Maaaring iba po ang ating mga sitwasyon sa araw-araw, ngunit pareho pa rin ang kanyang kapangyarihan, pagmamahal at katapatan. Dahil dito, nagkakaroon po tayo ng lakas ng loob na magpatuloy na kahit hindi pa natin nakikita ang magiging resulta ng ating mga pinagdaraanan. Kagaya po ni Joseph, maraming taon siyang naghintay bago niya nakita ang katuparan ng plano ng Diyos sa kanyang buhay. Ngunit sa bawat chapter ng kanyang karanasan, mula sa pagiging alipin hanggang sa pagkabilanggo, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Sa tamang panahon, nakita niya ang katapatan ng Diyos sa kabuuan ng kanyang kwento o sa kanyang buhay. Kapag pinili po nating alalahanin ang mga biyaya at tagumpay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos noon, mas nagiging matatag ang ating pananampalataya sa kasalukuyan. Ang mga alaala ng kanyang katapatan ay nagiging paalala na anuman po yung pinagdaraanan natin ngayon, hindi tayo nag-iisa at kailanman hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Ano po ang sabi sa Hebrews chapter 13 verse 8? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Number 2, magpatuloy po tayo sa paggawa ng mabuti. Ang tunay na resilience ay hindi lamang nasusukat sa kakayahang magtiis sa gitna ng pagsubok, kundi sa pagpili na gawin pa rin ang tama kahit mahirap at walang kasiguraduhan ang resulta. Madaling maging mabuti kapag maayos ang ating mga sitwasyon. Ngunit ang tunay po nating karakter o ang ating mga puso ay nakikita kapag tayo ay nahaharap sa mga hamon, tukso, o kawalan ng katarungan. Makikita muli natin sa buhay ni Joseph, bagamat siya ipinagkanulo ng kanyang mga kapatid, ipinagbili bilang isang alipin, ikinulong dahil sa isang maling paratang, hindi niya hinayaang sirain ng mga pangyayaring ito ang kanyang pananampalataya at integridad. Sa halip na magrebelde laban sa Diyos o gumanti sa mga taong nakasakit sa kanya, pinili po niyang manatiling tapat sa kanyang mga responsibilidad at sa kanyang relasyon sa ating Panginoon. Kahit walang nakakakita at kahit wala gantimpala sa kanyang katapatan, patuloy siyang gumawa ng tama. Ganon din po sa ating mga buhay. Maaaring may mga pagkakataon na parang walang halaga ang ating pagiging matapat kahit hindi napapansin ang ating pagsisikap, kapag may ibang umaangat sa mga maling paraan o kapag tila mas mahirap ang landas sa pagsunod sa ating Diyos. Ngunit ang resilience ay tumutulong sa atin na magpatuloy sa paggawa ng mabuti kahit hindi ito madali. Ito ay ang pagpili ng katapatan kaysa kompromiso, integridad kaysa pansamantalang pakinabang, at pagsunod sa Diyos kaysa pagsunod sa kagustuhan ng mundo.
Kapag pinipili po natin gawin ng tama sa kabila ng kahirapan, ipinapakita natin na ang ating pagtitiwala ay hindi nakabatay sa ating pong mga sitwasyon, kundi sa Diyos na nakakakita ng lahat. Maaaring hindi agad natin makita ang bunga ng ating katapatan, ngunit nangako ang Diyos na sa kanyang tamang panahon, gagantimpalaan niya ang mga hindi sumusuko sa paggawa ng mabuti. Kagaya po ni Joseph, maaaring hindi natin maintindihan ang dahilan ng ating mga pinagdaraanan ngayon. Ngunit habang patuloy tayong namumuhay ng may integridad at pananampalataya, ginagamit ng Diyos ang bawat pagsubok upang hubugin ang ating characters, ang ating mga puso, at ihanda po tayo sa kanyang dakilang layunin. Sabi nga po sa Galatians chapter 6 verse 9, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up." Number 3, tayo po'y maging matiyaga sa paghihintay sa kalooban ng Diyos. In Habakkuk chapter 2 verse 3, sabi po doon, "For the vision is yet for an appointed time. It speaks of the end and will not prove false. Though it linger, wait for it. It will certainly come and will not delay." Isa sa pinakamahirap na bahagi po ng ating buhay pananampalataya ay ang paghihintay. Madalas natin kasi nais makita agad yung mga sagot sa ating pong mga panalangin, yung katuparan sa ating mga pangarap at solusyon sa ating mga problema. Ngunit may mga pagkakataon na pinapahintulutan po ng ating Diyos ang mga panganahon ng paghihintay. Ito po ay para turuan tayong magtiwala ng higit pa sa Kanya. Kapag nakakaranas tayo ng mga pagkaantala, saradong mga pintuan o mga sitwasyon na para bang walang nangyayari, madali nating isipin na parang nakalimutan na tayo ng ating Diyos o baka naman hindi niya na naririnig ang ating mga panalangin. Ngunit ang katotohanan po ay hindi kayang tumbasan ng pagtanggi o anumang mga delays, pagkaantala, dahil ang Diyos ay gumagawa sa likod ng lahat ng mga eksena ng ating pong buhay. Inaayos niya ang bawat pangyayari, hinuhubog niya ang ating character, ang ating mga puso, at higit sa lahat, inihahanda niya tayo para sa pagpapalang darating sa tamang panahon. Makikita po natin ito ng napakalinaw sa buhay ni Joseph. Bilang isang kabataan, binigyan siya ng Diyos ng panaginip tungkol sa kanyang magiging kinabukasan. Ngunit sa halip na matupad ang mga ito, dumaan siya sa mahabang panahon ng paghihirap, taliwas sa anumang panaginip na ipinagkatiwala sa kanya ng ating Diyos. Una, pinagbili siya bilang alipin ng sarili niyang mga kapatid, nakaranas siya ng maling paratang, nakulong siya ng maraming taon sa isang sala na hindi naman po niya ginawa. Sa pananaw ng tao, parang palayo o opposite yung kanyang pinagdaraanan sa kung anong plano ng Diyos para kay Joseph. Ngunit, sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay, totoong may layunin ang Diyos. Ang mga taon ng paghihintay ay hindi nasayang. Ito ang panahon ng paghahanda upang maging handa si Joseph sa malaking responsibilidad na nakaatang sa kanya. Sa tamang panahon, itinaas siya ng Diyos mula sa bilangguan patungo sa pagiging pinuno ng Ehipto. Doon nakita ni Joseph na ang bawat delay ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos, at kung agad ito natupad, maaaring hindi siya naging handa sa kung anuman ang responsibilidad na ipagkakatiwala sa kanya ng ating Panginoon. Ganun din po sa ating mga buhay. Maaaring hindi natin nauunawaan kung bakit parang ang bagal
or bakit wala pa ang pagtugon ng ating Diyos sa ating mga panalangin. Ngunit ang pananampalataya ay hindi lamang pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos, pati na rin sa Kanya pong timetable or schedule. Ang Diyos ay hindi nahuhuli at hindi rin nagmamadali. Alam niya po ang eksaktong oras kung kailan ang pinakamainam na ipagkaloob sa atin ang mga sagot sa ating mga panalangin. Ang ating tungkulin ay manatili lamang tapat sa paghihintay, patuloy na manalangin, sumunod at magtiwala na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi po natin nakikita. Kapag dumating ang kanyang itinakdang panahon, mauunawaan natin na ang kanyang timing ay mas mabuti kaysa sa ano pa mang pong plano na meron tayo. Number 4. Tingnan po natin ang mga pagsubok bilang bahagi ng mas malaking plano ng Diyos. Isa sa mga dahilan kung bakit mahirap harapin ang mga pagsubok ay dahil madalas po natin nakikita lamang yung kasalukuyang sitwasyon at hindi natin nakikita yung bigger picture. Kapag tayo ay nakaranas ng kabiguan, pagkawala, o mga pangyayaring hindi po inaasahan, natural lamang na minsan nagtatanong tayo, bakit kaya nangyayari ito? Ano kaya ang plano ng Diyos? Bakit kaya niya pinahintulutan ang mga kaganapan na ito? Ngunit bilang mga mananampalataya, maaari po tayong magkaroon ng kapayapaan sa kaalaman na ang Diyos ay mas may malaking plano na higit sa ating inaakala at inaasahan. Sa buhay po ni Joseph, maraming pangyayari na tila walang saysay noong una. Siya ay pinagkanulo ng sarili niyang mga kapatid, ipinagbili bilang alipin, maling pinaratangan at ikinulong kahit wala naman po siyang kasalanan. Kung titingnan lamang ang bawat pangyayari ng hiwalay, parang puro kabiguan at kawalang pag-asa, kawalang katarungan ang kanya pong nararanasan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ipinakita ng Diyos na ang bawat pagsubok ay bahagi ng kanyang dakilang plano. Ang mga paghihirap na dinaanan ni Joseph ay paghahanda sa kanya sa posisyong ibinibigay sa kanya ng Diyos para po pangunahan ang Ehipto. Dahil sa mga karanasang iyon, natuto siyang magtiwala sa Diyos, mamuno ng may karunungan at maging handa sa responsibilidad na iligtas hindi lamang ang Egypt, kundi maging ang kanyang sariling pamilya mula sa matinding taggutom. Ang mga pangyayaring tila trahedya noon ay naging bahagi pala ng plano ng Diyos upang magdala ng kaligtasan at pagpapala sa napakaraming tao. Ganon din sa ating buhay. Maaaring may mga sitwasyong hindi natin maintindihan ngayon, may mga panahon tila walang saysay ang ating mga paghihirap at parang walang magandang bunga ang ating pinagdaraanan. Ngunit ang Diyos ay nakikita ang simula hanggang wakas. Habang tayo ay nakatuon lamang sa isang bahagi or isang chapter ng ating kwento, siya naman po ay gumagawa ayon sa kanyang perpektong plano. Ang pagiging resilient o ang resiliency ay ang pagpili na magtiwala sa Diyos kahit hindi po natin nauunawaan ang lahat ng nangyayari. Ito ay paniniwalang walang sakit, kabiguan, o pagsubok na hindi masasayang sa kamay ng ating Diyos. Maaari niyang gamitin maging ang pinakamahirap na karanasan upang hubugin ang ating mga puso, palalimin ang ating pananampalataya, at dalhin tayo sa layuning inihanda niya para sa atin. Maaaring hindi pa po natin nakikita ang dahilan or hindi pa natin lubos na uunawaan ang ating pinagdaraanan, ngunit darating ang panahon na makikita natin kung paano pinagsasama-sama ng Diyos ang bawat detalye para po sa ating kabutihan at higit sa lahat para sa kanyang kaluwalhatian.
And that's why Romans 8:28 encourages us na and we know that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Maaaring pong may ilan sa atin ngayon na dumaraan sa mga paghihirap, pagkabigo, pagkaantala ng mga plano, o mga sitwasyong walang malinaw na kasagutan. Ngunit, ang kwento ni Joseph ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay patuloy na gumagawa at gumagawa para sa ating ikabubuti. Ang mga detours, delays, disappointments ay hindi nangangahulugang iniwan o pinabayaan na tayo ng Diyos. Maaaring ang mga ito ay bahagi lamang ng proseso ng kanyang paghahanda para sa mas malaking layunin ng Diyos. Kaya't alalahanin natin ang katapatan ng Diyos. Magpatuloy po tayo sa paggawa ng mabuti. Maging matiyagas sa paghihintay sa kanyang kalooban at higit sa lahat, tignan po natin ang bawat pagsubok bilang bahagi ng kanyang dakilang plano. Gaya nga po ng sabi ni Joseph sa Genesis chapter 50 verse 20, "You intended to harm me, but God intended it all for good, to accomplish what is now being done, which is saving of many lives." Ang mga bagay na tila laban sa atin ngayon or opposite sa mga plano, sa tingin natin opposite sa mga plano ng Panginoon, kaya niya po itong gamitin para sa kabutihan, para po sa kanyang kaluwalhatian. Huwag po tayong sumuko, patuloy lamang po tayong magtiwala at maghintay sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay laging tapat. Naging tapat po siya noon, magiging tapat pa rin ngayon at magpakailanman. Tayo po ay manalangin. Father, we come before you with a grateful hearts full of gratitude, Ama. Ngayong araw, we remember yung storya po ni Joseph. Sa tingin namin na kahit naging unfair ang trato ng buhay sa kanya, you remain faithful, you are still faithful. Kahit siya ay pinabayaan ng mga taong nagmahal or ng taong mahal niya, you were still working behind the scenes, you were still looking after him. Father, we bring to you our own lives para sa bawat isa sa amin na nasa iba't ibang season ng buhay. Ang mga iba nasa peak season, bigyan niyo po kami ng pag-asa. Hope that no matter how deep the pit feels, you have a plan, you have a purpose. Hope that you are always with us, even when the walls feel too high. Para sa bawat isa na maaaring nasa prison season, Ama, bigyan niyo po kami ng strength to endure, strength to keep our hearts from breaking, strength to forgive and to trust that you are still in control, that you are still on your throne. Para sa bawat isa na nasa waiting season, Ama, bigyan mo po kami ng pananampalataya, faith to believe that your timing is always perfect, faith to wait without growing weary, faith that you are always working for our good. Ama, remind us na kahit hindi pa po namin nakikita, lagi ka pong may ginagawa. You are orchestrating every detail, even yung mga painful parts ng buhay po namin. You are using all this. You are shaping us for your glory, for your greater glory. Help us, Lord, to trust you, even our eyes cannot see the bigger picture. Help us always to remember that your ways are higher than our ways, and that what we feel na delay is really a preparation from you, Lord. Father, we lay down all our fears, our doubts, our pains, and our dreams in your hands. We surrender them all. We surrender our hearts fully to you, Father. Alam namin na you are able to turn trials into testimonies.
Father, we are so thankful of your love. Thank you for always being faithful, for never leaving us. Thank you for always working, even we cannot see it or feel it, Lord. May our lives reflect your goodness and your faithfulness, even in seasons of waiting, seasons of pain, and struggles. And may we always remember, Father, that you are good, that you are God, that you are always in control. We love you, Abba Father. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. All this we pray in Jesus' mighty name, our God, our Savior. Amen. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa inyo pong suporta sa iba't ibang gawain ng ating church online. Muli, magandang araw po sa ating lahat and God bless us all.